A day in my life! Hala ka, a day in my life ka dyan, te. O, outfit check muna, outfit check. Okay, so papunta ako ngayon ng Baguio, pero pupunta muna ako ng Manila kasi dun ako sasakay papunta ng Baguio. So, sumakay lang po ako ng Jackliner 3:30 AM dito po sa Mauban, Recta, Manila na yan, te. 7 AM nakarating na ako ng Manila and then maya-maya pumunta na kami ng PTEX kasi dun ako sasakay. At ayun na nga, nag-book lang po ako dito ng bus, Solid North yung pinili ko. So ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo itong gala na to, napakadami naming napuntahan ng pinsan ko. Ang dami ng itinerary naming napuntahan sa lakad na to, my goodness. So ayun, ito yung bus na sinakyan namin, Solid North, 880 pesos yan. Tapos guys, nag-stop over lang saglit dito sa May Dau, Pampanga. Mga around 10:30, 11, nandito na kami sa Baguio. And guess what? Ang ganda ng fog. Ang laki. Malaki. So, nag-straight na kami dito sa night market sa unang gabi ng pagdating ko. At excited akong kumain. Ito talaga yung nilulook forward ko sa night market. Ang mga foodang. Since late kami dumating, dito kami nag-head straight. Tapos nagtanghulo muna si ate girl. Eto, 50 pesos to isa, apat na siya, malaki naman. Tinry muna ni Katrina kasi sabi ko sa kanya, try mo nga, masarap ba? Tinawanan ako kaya sabi ko, sige ako muna, try ko na. 50 pesos, okay naman siya guys, malaki yung strawberry pero hindi ganon kaganda yung pagkakaluto. Matigas siya guys. So sabi ko, ulitin ko na lang next time, medyo fail. Dito kami nag-enjoy guys sa Korean food stall ng mga odeng, ganyan. Nag-enjoy ako sa odeng girl at saka dito sa tteokbokki. Ang fail ko lang guys, hindi kasi ako mahilig sa maanghang. Inuna ko yung tteokbokki, medyo maanghang siya. So itsura ko dyan, sabi ko ang anghang at ang init. And then ang init din guys ng odeng, pero itong odeng 10 piso lang so parang nakailan din ako niyan. Tapos nabusog ako agad. In-enjoy ko yan guys, parang wala pang 100 pesos. Busog na ako dyan sa may Korean food stall na yan. Eto na nga, next day na. Nagpunta na kami ngayon dito sa may pinaka-famous na Igorot Stone Kingdom. Ito guys, yung rates niya kung gusto nyong puntahan. Nag-taxi lang kami ng pinsan ko papunta dito. So, nagbayad na ako 100 pesos. Tapos, eto, bumili ako ng strawberry. 50 pesos yan guys. Medyo mahal ka, pero okay, masarap naman. Fresh naman siya, be. At saka, ang maganda sa kanya, pwede siyang dalhin sa loob ng Igorot Stone Kingdom. At saktong-sakto girl, nung dumating kami dito, ang daming tao. It was Monday and I was thinking, may holiday ba? Bakit ang daming show olets? Bakit ganon? Ang sarap sana guys mag-picture dito, but then again, dahil ang dami ng tao, nahirapan ako mag-take ng pictures. But sabi ko nga, sayang naman, sige, tiyagain na natin to. May ibang parts lang na hindi pa tapos. And then paglabas namin, nakita namin, nasaksihan namin ang ganda ng fog. I can feel it. And then after that, pumunta kami sa may right park, dun sa may tapat ng The Mansion. Pumunta kami dito kasi ito yung next destination namin. Nagtaxi lang kami and mas na-enjoy kong mag-picture dito guys kasi mas onti yung tao. Bukod doon, malawak yung lugar. I love it. Tapos mas nararamdaman ko yung lamig dito. Onti yung tao. Yun lang gusto ko. At isa sa pinakagusto ko sa kanya, it's giving Taylor Swift folklore era. It's giving Betty, The Last American Dynasty, Mirrorball, The One. I love it here guys. Magugustuhan nyo dito. Maggantong damit din kayo para mas maganda. And then sinasabi ko na nga sa inyo, exciting yung pupuntahan namin. Nandito kami sa Burnham Park at yung mga nakikita nyo yan. Pinuntahan namin, sinakyan namin yan. Ito na nga, second day na. So guys, ang sinasabi ko lang naman dito is nag-e-enjoy lang ako dun sa init tapos ang lamig-lamig ng hangin. Syempre, di ko naman yan maranasan sa Manila at sa Mauban. Tapos nagpunta kami dito sa SM Baguio. Nanood kami ng sine at umakyat kami sa taas. Ang ganda-ganda ng view. Kitang-kita mo dito yung tapat niya, yung University of Cordillera. Ang ganda ng field nila. Oh my God, I'm impressed. And papahuli ba ako? Syempre, pinuntahan namin yung pinakasikat dito na Foam Coffee Cafe. Hindi siya ganun ka-pricey, malayo lang din siya dun sa SM Baguio, but it's worth it. Maganda yung place. Downside is sobrang daming tao, so nung pumunta kami, ang hirap maghanap ng upuan.
But okay lang kasi the next day pumunta kami dito sa may Good Taste, which is laging kailangan puntahan kapag nasa Baguio ka. Bakit? Kasi masarap ang pagkain at ito ang magsuserve sa'yo. Super cute na mga machines. So bakit ko ba sinasabi guys na sobrang exciting ng lakad namin? Dahil dito lang po sa Ililikha along Session Road, it's an art museum. Ito yung huling-huling napuntahan namin dito sa Baguio. For art lovers, you must visit this. Sa totoo lang matagal ang in-stay namin dito sa Baguio pero in-enjoy lang talaga namin yung stay namin, yung weather, yun lang talaga yung in-enjoy namin. Next time I'll visit this, pupuntahan ko na yung mga must visit places dito sa Baguio. O siya, yun lamang. Bye-bye!